nakaraan, matagal nang magkasintahan sila Jolo at May. High school pa lamang sila ay nagsimula ng kanilang relasyon. Babe, finally, graduate na tayo ng college. Ang tagal nating hinintay na masisimulan na natin ang mga pangarap natin ngayon. Ani Jolo. Babe, oo nga eh. Kaya lang kasi, Ani May. Ano babe? Kanina ka patahimik dyan eh. Nagsasaya tayo ngayon. Anong tayo? Iyaya ni Jolo. Graduate na tayo ngayon. Kaya lang babe, may problema kasi. Takot na sabi ni May. You know what babe? Tell me. Kinakabahan na ako eh. Napapaisip na si Jolo. Bumuntong hininga muna si May. I'm pregnant babe. Biglang bulalas ni May. What? Are you serious? Hindi pwede May. Sagot naman ni John. Ha? Ano? Hindi pwede? Anong gusto mong gawin ko? Babe, Jolo, parehas nating ginusto to. Ano to? Iiwan mo na lang ako sa ere? Akala ko ba mahal mo ko? Umiiyak na sabi ni May. Mahal kita May. Mahal na mahal. Kaya lang hindi pa ako handang maging isang ama. Remember, may mga pangarap tayo after graduation. At ako na ang magmamanage ng kumpanya ni Dad. And ikaw, you want to be a flight attendant, tama? Paliwanag ni Jolo. Kaya kong kalimutan lahat ng pangarap ko. Kung kapalit naman nun, itong pinagbubuntis ko Jolo. Isang tanong, paninindigan mo ba ako? Matigas na tanong ni May. Bumuntong hininga naman si Jolo at saka nag-isip. Hindi ko pa talaga kaya sa ngayon, babe. Ipalaglag na lang natin habang maaga pa. Ani Jolo. Ano? Anak natin to. Gusto mong ipalaglag ko? Grabe Jolo, ikaw ba yan? Hindi ko akalain na sa'yo pa talaga manggagaling yan. Oo, May. Dahil natatakot ako. At hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong paa. Ikaw lang bang natatakot sa mga posibleng mangyari? Ako din, Jolo. Mas takot na takot ako. May pangarap din ako. Pero eto ako. Buo ang loob ko na itutuloy ko yung pagbubuntis ko. Sabay akmang aalis at patalikod na si May. May, intindihin mo naman ako. Hindi pa lang ako handa. Pero mahal na mahal kita. Sinampal naman ni May ng malakas si Jolo. Hindi kita kailangan. At lalong-lalong hindi ka kailangan ng batang nasa sinapupunan ko. Sabay alis ni May. Natapos ang gabing iyon na puno ng tensyon, galit at pagkamuhi ni May kay Jolo. Itinuloy niya ang pagbubuntis, habang si Jolo naman ay nagtungo sa Maynila. Iyon na rin ang huling gabi ng kanilang relasyon. Ang kasalukuyan. Hi Dad, ani Jolo. Finally anak, nandito ka na. Miss na kita. At syempre, you're going to take over the company. I need to retire at mag-relax naman kahit papano. Masayang sabi ni Julius, ang tatay ni Jolo. Yes Dad, yun naman talagang plano. Don't worry. Ako na po ang bahala sa lahat. Masaya ang sagot ni Jolo. Lumipas naman ang isang taon at nagkaroon na ng asawa si Jolo, anak ng kanilang business partner. Love, kumustang meeting? Tanong ni Lizzie. Well, it's good love. At nandun naman ang dad mo. Kaya talagang napapayag namin ang mga investors. And they finally signed the contract. Ani Jolo. Wow! I'm so proud of you, love. That's my boy. Sabay yakap sa kanyang asawa. Oo nga pala, love. Nagpaluto ako kay Manang ng paborito mong kaldereta. Halika, kumain na muna tayo. Okay, love. Kumuha ng kaldereta si Jolo at inilagay sa kanyang plato at tinigman. Oh, ang sarap naman ito, love. Asan si Manang? Talaga, love? That's good. Manang, halika muna dito sandali. Tawag naman ni Lizzie sa kanilang katulong. Aba, Manang, napakasarap naman itong kaldereta mo.
Pagbati ni Jolo. Ay, opo sir. Yan po ang menu namin sa probinsya. Talagang walang makakatalo sa lasa niyan. Sagot ni Manang. Oo nga po. Ngayon pa lang ulit ako nakatikim nito. By the way love, next time, gusto ko, yung luto mo naman sa kaldereta ang titikman ko. Ani Jolo. Sure love, magpapaturo ako kay Manang kung paano iluto yan. Masayang sagot ni Lizzie. Aba opo ma'am, tuturuan ko po kayo, huwag po kayo mag-alala. Sagot naman ang matanda. Masayang natapos ang hapunan ng mag-asawang Jolo at Lizzie. Love, may gusto sana akong sabihin. Hindi ko kayang mag-isa na nag-iisip tungkol dito. Ani Lizzie. Oh, yes love, ano ba yan? Kanina, sumakit yung tiyan ko. Akala ko, dahil lang sa kinain ko. Pero sabi ng doktor, may cancer ako sa matris. Yung worst nito love, malabo nang magkaroon ako ng anak dahil kailangan kong operahan. At kapag pinilit kong magkaroon ng anak o magbuntis, ako naman ang malalagay sa panganib. Malungkot na sabi ni Lizzie. Love, it's okay, huwag ka nang malungkot. Oo, gusto nating magkaanak. Pero kung hindi talaga pwede naman tayong mag-ampon na lang. Just to complete our family. Hindi ko kaya kapag nawala ka. Kaya hindi ko rin iti-take yung risk na magbuntis ka. Ani Jolo. Love, I'm really sorry. And thank you. I love you for understanding the situation. Umiiyak na sabi ni Lee. Nang gabing iyon, ay magkasama nilang pinagsaluhan ang mainit na gabi. Sa kabilang banda naman, ay nakapanganak na si May at babae ang anak niya. Hirap na hirap siya noon dahil mag-isa lamang niyang bubuhayin ng bata at pinilayas siya sa kanilang bahay. Anak, Malia, huwag kang mag-alala. Gagawin ni Mama ang lahat para sa iyo. Hindi kita iiwan. Pangako ni May sa anak na pinangalanan niyang Malia. Mabilis na lumipas ang panahon at nagdalaga na si Malia at nasa high school na. Anak, bumangon ka na, may pasok ka pa. Ani May. Opo, Nay. Magtitinda po ba kayo ngayon? Tanong ni Malia. Oo, anak. Para naman may handa ka sa darating na graduation mo sa high school. Masayang sagot ni May. Nay, kahit naman po wala akong handa, ang mahalaga, nandun kayo sa araw ng pagtatapos ko. Masaya na ako. Magkasama tayong aakyat sa entablado ng school. Ani Malia. Anak, maraming salamat sa pagmamahal mo at sobrang pag-iintindi sa sitwasyon natin. Nay, opo naman. Kayo pa ba? Hayaan niyo po. Ititinda ko rin yung paninda natin sa school. Ani Malia. Sige anak, maraming salamat ulit. Pero Nay, itatanong lang po ako. Alam kong ayaw niyong pag-usapan natin to. Pero, pwede po ba? Kahit ito na lang yung regalo niyo sa akin. Ani Malia. Kinakabahan naman ako sa iyo anak. Ano ba yan? Ani May. Pwede ko po bang malaman yung pangalan ng aking ama? Pangalan lang po, Nay. Pagsusumamo ni Malia. Anak naman. Pero sige, Jolo ang pangalan ng ama mo. At kamukhang kamukha mo siya. Gwapo at maputi. Salamat po, Nay. At sa tagal ng panahon, nalaman ko na yung kanyang pangalan. Sabay po sa kanyang ina. Pagtitinda ng mga candy, tubig at merienda ang bumubuhay sa mag-ina. At sa hindi inaasahan, sa mismong araw ng pagtatapos ni Malia, ay binawian naman ng buhay si May. Nay, salamat po sa paghahanda ngayong araw. Masayang-masaya po ako. Anak, lahat ay gagawin ko para sa iyo. Dahil anak kita. At pasensya ka na. Dahil hindi ka na muna makakapagkuleyo. Kailangan pang mag-ipon ni nanay eh. Anim. Okay lang po, Nay. Magtatrabaho po muna ako para makatulong sa inyo. Ani Malia. Anak. Anak.
Naninikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Nay! Nay! Tulong! Tulong! Tulungan niyo po kami! Agad namang tumulong ang mga kapitbahay na madala sa ospital ang kanyang nanay. Ngunit dead on the spot dahil na rin sa heart attack ito. Nay, ang daya niyo naman. Iniwan niyo ako agad. Umiiyak na sabi ni Malia. Halos madurog ang puso ni Malia ng mga panahong iyon. Hanggang sa mailibing at makauwi siya sa bahay nila. Lumipas pa ang ilang buwan at kinailangan na ni Malia ang magtrabaho. At kung hindi, ay mawawala sa kanyang bahay na tanging alaala ng kanyang ina sa kanya. Lumuwas ng Maynila si Malia upang pumasok na katulong. Tamang-tama naman at naghahanap ang kapitbahay niyang si Manang ng makakasama sa kanyang amo. Magandang umaga po Ma'am Lizzie at Sir Jolo. Eto nga po pala si Malia. Kapitbahay ko. Kailangan po niya ng trabaho. At tamang-tama po dahil nagpapahanap po kayo sa akin, di po ba? Ani Manang. Ay Malia, ilang taon ka na? Tanong ni Liz. 19 po ma'am. Ani Malia. Aba, kasing tanda mo lang anak namin si Maria. 19. At magkatunog pa ang pangalan niyo. Don't worry. Magaan naman ang trabaho mo. Magluto at linis lang. Katulong ni Manang. Wala pang problema sa akin, ma'am. Ani Malia. So paano love, mauna na ako? Ikaw naman ang bahala kay Malia. Paalam ni Jolo. Noong una, ay maayos naman ang lahat. Masipag at magaling magluto si Malia. Katulad ng kanyang ina. Kaya talagang nagustuhan nila Jolo at Lizzie si Malia. Ang sarap naman ng pagkain ngayon. Nakakawala ng pagod, love. Ani Jolo. Oo, love. Magaling palang magluto itong si Malia. Sagot ni Liz. Aba talaga ba? Siyang nagluto nitong lahat? Aba, good job Malia. Ani Jolo. Bagay na pinagsimula naman na ikinainggit ni Maria dito. Dad, don't worry tomorrow morning. Ipagluluto ko kayo ni Mami ng breakfast. Sabat naman ni Maria. Oh, sure anak. Sagot ni Jolo. Kinabukasan naman ay maagang ginising ni Maria si Malia upang magluto. Dalian mo kumilos at magluto ka na. Sarapan mo. May sasabihin ko kay Dad at Mom na ako ang nagluto. At oo nga pala, kumain ka lang kapag sinabi ko, okay? Galit na sabi ni Maria. Opo, Ma'am. Ani Malia. Nagluto ng agahan si Malia at kaagad na bumalik sa kusina. Good morning, Dad, Mom. Here's your breakfast. Hotdog, ham, egg at hot cake with coffee. Ani Maria. Oh, that's great, anak. Marunong ka na palang magluto. Keep it up. Tama yan, anak. Asan nga pala sila Malia at Manang? Sumabay na sila sa ating kumain. Ani Jolo. Dad, tapos na sila kanina pa. Sigot ni Maria, kahit hindi pa kumakain ang mga ito. Palagi nang madalas na wala sa bahay ang mag-asawang Lizzie at Jolo dahil sa mga business ng mga ito, kahit lalo pang tumindi ang pang-aapi na ginagawa ni Maria kay Maria. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Linisin mo to. Natapon yung kanin at ulam mo. Ani Maria. Kaagad namang tinakot ni Maria. Oh, saan madadalhin yan? Hindi pa yan itatapon. Yan ang hapunan mo. Sigaw nito. Pero Ma'am Maria, madumi na po ito. Ani Maria. Yan ang nararapat na kainin mo. Ano ba sa tingin mo? Kakain ka ng katulad ng kinakain ko? In your dreams. Dahil hindi ka nila anak. Tumagal ng tumagal ang sitwasyon ni Maria na wala na halos makain. At kung makakain man, ay wala sa oras at tira-tira lamang ni Maria. Manang matulog ka na. Hayaan mo nang si Malia ang magligpit niyan. Okay lang po mama ko dito. Ani Manang. Ano bang sabi ko, Manang? Sigaw ni Maria. Opo, ma'am. Ba't kumakain ka? Di ba sabi ko sa'yo,
Huwag kang kakain hanggat di ko sinasabi. Hugasan mo lahat ng pinggan at kainin mo tong tira kong pagkain. Ani Maria. Opo, ma'am. Sagot naman ni Malia. Subukan mong kumuha ng bagong pagkain at hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Pananakot pa ni Malia. Naiwang umiiyak na lamang si Malia sa kusina habang pinipilit bumukin ang tirang pagkain na parang pagkain na ng aso. Pagkatapos magligpit, ay dumiretso na si Malia sa kanyang quarter na kinagabihan pa ay nilagnat ng napakataas. Malia, gising na. Alas 5 na, magluluto tayo. Aya ni Manang. Malia, napakataas ng lagnat mo. Grabe, nangangatal ka na. Ani Manang. Kaagad namang tumawag si Manang kina Jolo at Lizzie bago dalhin sa ospital si Malia. Manang, ano po? Kumusta si Malia? Anong sabi ng doktor? Tanong agad ni Jolo. May dengue po pala si Malia at malnourished daw po, sabi ng doktor. Kailangan masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Ani Manang. Ha? Paano nangyari yun? Malinis sa bahay at maraming pagkain, Manang. Ani Lizzie. Hindi ko rin po alam, Ma'am Lizzie. Ani Manang. Kayo po ba ang amo ni Malia? Tanong ng doktor. Yes, Dok, kami po. Ani Jolo. Kailangan na siyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. AB ang dugo niya. May magulang ba ang mga bata na maaaring magbigay ng dugo? Tanong ng doktor. Naku, Dok, ulila na po sa magulang si Malia. Ani Manang. Ako, AB din ako, subukan natin. Saad ni Jolo. Sige, subukan natin. Usually, tinatanggap ng katawan ng pasyente. Lalo't compatible. Tingnan natin. Kaagad namang nasalinan ng dugo si Malia at mabilis na tinanggap ng katawan niya ang dugo ni Jolo. Nagtataka lang ako. Ganun kabilis tinanggap ng pasyente ang dugo mo. Magkaano-ano po ba kayo? Tanong ng doktor. Kasambahay namin siya sa bahay, Dok. Ani Jolo. Well, we ran a test. Teka, kukuhanin ko lang ang result. Sabay kuha ng doktor. Ayon kasi dito, sir, lumalabas na magkadugo kayo at anak niyo ang pasyente. What? Nagtataka ang tanong ni Lizzie. Teka, Dok, ano ho? Anak ko ang pasyente? Paano nangyari yun? Ani Jolo. Sir, eto po yung resulta na lumabas. Kausapin niyo na lang din po ang pasyente paggising niya. Ani Doktor. Hinintay ng mag-asawang Jolo at Lizzie na magising si Malia dahil kahit sila ay nagtataka na anak ni Jolo ang kasambahay nila. Nay, huwag niyo po akong iwan. Samahan niyo po akong hanapin si tatay. Nananaginip si Malia. Gising Malia, gising. Ani Jolo. Nananaginip ka, Malia. Kumusta ng pakiramdam mo? O, medyo okay naman po. May tatanong ako sa iyo, Malia. Sinong nanay mo? Tanong ni Jolo. Po, bakit po? Si May Santos po. Ani Malia. Ha? May Santos? Gulat na gulat si Jolo dahil ito ang pangalan ng kanyang ex-girlfriend na iniwan niyang buntis noon. Ikaw pala? Ikaw palang batang nasa sinapupunan niya nang iniwan ko siya. Ang laki mo na. Patahon, anak ko. Ako ang tatay mo, si Jolo. Pakilala nito. Love, ang liit ng mundo. Akalain mo, magkikita pala kayo ng anak mo kay May? Kaya siguro, Lizzie, hindi tayo binigyan ng anak. Dahil sa pagiging duwag ko noon. Kayo po pala yung tatay ko. Ang tagal ko pong pinangarap na magkaroon ng tatay. Buti nga po bago mawala si nanay. Nabanggit niya ang pangalan niyo sa akin. Sabay po sa kanyang tatay. Nak, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Jolo. Wala naman po akong galit sa inyo. Dahil ayaw ni Nani na magalit o magtanim ako ng sama ng loob sa inyo, tay. Ani Malia. Nasaan pala ang nanay mo? Tanong ni Jolo. Patay na po siya.
inatake po sa puso nung araw ng pagtatapos ko sa high school. Patawad anak. Hayaan mo. Babawi ako sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Andito kami ng Tita Lizzie mo. No, you can call me Mommy from now on, Malia. Okay? Nagyakapan ng mag-anak na punong-puno ng pagluha at kagalakan sa kanilang mga puso. Unti-unti namang tinanggap ni Maria bilang kapatid si Malia at nagkapatawaran sa bandang huli.